Julia Montes, Coco Martin at si Pressman, apektado sa pagpanaw ni Susan Roses. Pumanaw na nga ang Queen of the Philippine Movies na si Hisosa Sunarapo o mas kilala bilang Susan Roses dahil sa heart attack. Labis na nagdalamhati ang mga artistang kanyang nakasama sa mga proyektong nagawa. Nakisimpatya din ang ABS-CBN sa binitawang statement na aniya, the ABS-CBN family and the entire cast and crew of FPJs ang probinsyano led by Coco Martin deeply mourn the passing of legendary actress Miss Susan Roses. We extend our deepest sympathies to Senator Grace Poe and her family. For many years, she has instilled the values of love, faith, and hope with her loving portrayal of Lola Flora in FPJs ang probinsyano. Tita Susan was an exemplary icon who was a source of inspiration and strength as she served the Filipino people. We will continue to honor her legacy as the Queen of Philippine Movie and as one of the beloved pillars of the entertainment industry. Hindi ka namin malilimutan, Tita Susan. Maraming salamat at paalam, aming mahal na kapamilya. Ibinahagi niya si Pressman ang throwback video sa kanyang IG kung saan nakipagkulitan ang kasamang si PJ and Renal kay Roses na naging dahilan ng kanyang labis na paghahalakhak. Sa pagganap ng namayapang aktres bilang Lola Flora sa ang probinsyano, inamin niya noon na ang karakter ay naging bahagi na ng kanyang katauhan na ganon din si Yasi bilang Aliana Arevalo. Ipinagmalaki pa ng veteranang aktres ang pamamayagpag ng teleserye. Ayon pa, hindi na niya alam kung sino ang Susan at Lola Flora dahil nga ay kadikit na ito ng kanyang buhay. Tita Su ang tawag ni Yasi sa kanya. Ayon kay Pressman, laging sinisiguro ng kanyang tita kung meron ba silang mga pagkain sa set. Sa panahong buhay pa siya, siniguro ding mas mamayagpag pa ang teleserye sa darating pang mga taon dahil sumasalamin ito sa kwento ng mga Pilipino. Sa caption ng IG post ni Pressman, kanyang pinadama kung gaano niya kamahal ang kanyang tita Su. Ganon din ang post ng King of Primetime Coco Martin. Aniya, mahal na mahal kita Lola. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya, paggabay at pag-aaruga. Nabuo ako dahil sa pagmamahal mo. Hindi kita makakalimutan. Nasa puso at isip kita habang buhay. Mahal po kita. Sa kasalukuyan ay pinangungunahan ni Coco kasama ang buong cast ng ang probinsyano ang pagdalo sa burol sa Heritage Memorial Park. Matagal na silang nagkasama mula pa sa walang hanggan days nang gumanap bilang Mananghenya habang ang aktor ay bilang Daniel Guidotti. Nasundan ang proyektong iyon ng teleseryeng ang probinsyano na orihinal na pinagbibidahan ni Fernando Poe Jr. o FPJ. Ang orihinal na pelikulang Ang Probinsyano ay nasilayan noong 1997 sa mga sine kung saan nakatuon ang kwento sa isang pulismang nagngangalang Ador na merong kambal na si Cardo. Matapos ang 16 na taon, nasundan ang pelikula ng teleserye. Si Maha Salvador ang nakatambal ni Coco na gumanap bilang Glenn. Ayon kay Susan Roses, naalala niya sa aktor ang namayapang asawang si Fernando Poe. Kahawig ni Coco umano ang kanyang pag-uugali lalo na sa trabaho at ang kanilang relasyon sa set ay pareho din sa kanilang kapanahunan. Pinuri ng aktres hindi lang sa kagalingang umakting ngunit sa pagiging humble actor at considerate kahit noong nagsimula pa lamang. Sa interviewing iyon ay pinuri din ni Coco Martin si Miss Roses sa sinabing lagi niyang sinigurong lahat sila sa set ay hindi magutom. Napakagaling din magbigay ng payo. Hinangaan din dahil sa wisdom na maliliwanagan ang bawat isa kahit na pakiramdam ay lugmok na. Nang sinabi iyon ni Coco ay pinigilan siya ni Roses upang makaiwas sa sasabihin ng iba na silang dalawa ay may mutual adoration. Nagpasalamat noon si Roses sa kanya sa mga ediyang ibinahagi sa teleserye at nagawan din ng teleserye ang dating pelikula dahil nga ay nanatiling buhay ang mga alaala ng namayapang asawa. Nagpasalamat na naging bahagi sa ang probinsyano kahit hindi siya ang main character at hindi umano masyadong malaki ang ginampanang papel. Ayon pa sa kanya, totoo ang luhang nakikita sa scenes ng ang probinsyano bilang lola ng bayan. Sa teleserye siya kumuha ng lakas upang makapag-relax. Minsan lang siyang nakitang umiyak bilang Lola Flora na kanya namang nagustuhan dahil sa tunay na buhay. Hindi niya gusto ang lagi na lang umiyak. Aniya ay as actress, I find it an extra challenge doing a teleserye. There are more cameras grinding around you and the flow of your emotion is unhampered by continuous taping.
Thus, I feel good not having the relive the same sensitive emotion over and over again, the way they do it for film. I admit it is not easy for me to cry on television. Thus, my constant request from the director is to shoot all my crying scenes in real life. Sa kanyang journey sa teleserye, nakuha na niyang mahalin bilang grandson si Coco dahil sa kabaitang ipinakita at ang iba pang cast ay para na rin kanyang mga kamag-anak. Aniya, through the years, I have learned to treat Coco not just as a co-star, but as honest to goodness grandson in real life. Imagine fearing for the safety of your grandson for 6 years now. Maging ang pamilya ni Susan Roses ay kapamilya na din ang trato kay Coco. Sa kampanya noon ni Grace Poe, kanya siyang iniendorso ng pangalawang pagkakataon. Kanya umanong nakitang malaking puso ni Grace para sa mga mahihirap at para sa bayan na hindi kailanman nangungurakot. Nire-respeto niya ang former senator dahil gaya siya umano sa kanyang amang may integridad at ang ina't ama ang mga respetadong aktor sa showbiz industry. Kanyang iniidolo ang namayapang daking. Ayon pa, ito ay kasabihan ng bawat Pilipino, kung ano ang puno ay siya ring bunga. Alam niyo po, bilang isang kabataan, isa lang ang aking iniidolo, si FPJ. Si FPJ, siya ang pinakasikat, pinaka-nirespeto sa industriya naming mga artista at nirespeto ng lahat naming mga Pilipino. Hindi lang pala nagkasama sina Susan Roses at Coco sa dalawang teleserye. Noong 2013, nagka-reunite muli sa Once Upon a Time Christmas Special ng ABS-CBN sa title na Simbang Gabi. Gumanap noon ang aktor bilang Kaloy, ang batang pulis na napilitang alagaan ang kanyang lola Fanny o Susan Roses. Noong 2016, lubos na nagpasalamat si Roses kay Coco sa lubos na pag-alala ng legacy ni FPJ. Noong July 28, 2018, nagdiwang ng ika-77 kaarawan si Roses kasama si Coco at ang whole cast ng FPJs ang probinsyano. Kasama niya noon sina Edu Manzano, Carmi Martin, Albert Martinez, Jaime Fabregas at Eddie Garcia. Kasama din ang mga ABS-CBN executives. Noong 2019, nagpasalamat si Roses sa ika-1,000 episode na nagawa ng teleserye. Taong 2019 din nang ipinagtanggol din niya si Coco nang naisyong binuhusan ng tubig ang staff ng teleserye. Nilinaw iyon ni Arjo at Aide na totoong merong buhosang nangyari, ngunit iyon ay biruan lang na mas pinili pa ng ibang crew ang matulog sa set kaysa uuwi sa kanilang bahay pagkatapos ng taping. Pati si Coco ay nabasa din, kaya't hindi iyon masama. Noong 2020, ginawan siya ng tribute ni Coco dahil sa gitna ng pagsubok na nagawa ng pandemya ay hindi siya nang iwan. Kahit na mahirap gawin, gumawa ng paraan upang makagawa ng eksena. Labis ding nasaktan si Julia Montes sa pagpanaw ng kanyang lola kaya't pinalitan nito ang avatar ng Instagram. Nagbahagi ng IG story na isang kandila. Ipinakita din ang mga liham na padala sa kanya. Aniya, hindi niya makakalimutan ang mga payo nito tungkol sa buhay at sa pag-ibig. Anay quote, hindi ko po makakalimutan lahat ng kwento ninyo at advices sa buhay at sa buhay pag-ibig. Mga magagandang alaala ninyo ni Sir FPJ na binabahagi ninyo bilang aral. Mga kwento na hindi ko akalaing bibiyayaan po ko ng pagkakataon na mapakinggan. Isa sa di ko rin po makakalimutan pag sinasabi nyong pag may bunga na ang puno ng rambutan ninyo, naalala nyo ko. At yung pagkakataong binibigyan nyo po ko ng CD na may kantang Greatest Love of All. Sabi nyo po sa akin, huwag ko po yung makakalimutan. Huwag po kayong mag-alala. Lahat po ng mga turo ninyo ay di mawawala sa aking puso at patuloy na gagawin. Salamat po sa masayang alaala at magagandang aral. Mahal na mahal ka po namin. Hanggang sa muli po. Makikitang sa liham ni Susan Roses ay binati pa si Julia sa kanyang debut. Ipinapakita din sa larawan ang bigay na CD na may nakasulat na The Greatest Love of All. Sa kasalukuyan, dumagdag pa si Julia Montes ng post sa kanyang mga social media accounts. Aniya, the world changes from year to year, our lives from day to day, but the love and memory of you shall never pass away. Posted ang mga litratong sweet na parang real life apo na ang aktres gaya ni Coco. Nakasama ni Julia Montes si Roses sa teleseryeng Walang Hanggan noong 2012 hanggang sa Muling Buksan ang Puso noong 2013. Bigatin ang nakasama na sina Roses at Amalia Fuentes. Bumisita din siya si Pressman na umiyak pa.
Sadyang kay dali ng buhay. Biruin mo, 80 na pala siya at 70 taon na sa mundo ng showbiz. Ngunit parang kahapon lang nang gumanap na Lola Henya sa walang hanggan. Parang kahapon lang nang ipinatalsik sa pwesto ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at parang kahapon lang nang nagdalamhati sa pagpanaw ng asawang si FPJ. Umakyat man ang edad sa 80, bata pa rin ang mukha na tila hindi tumanda. Ngunit hindi rin pala pwedeng dayain ang katawan tuwing may karamdaman na. Ikaw, anong masasabi mo dito?